Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari, so ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto kong maging patakaran from now on. I understand. May instruction po sa iyo ang chairman sa Senate dito sa public transportation po ba, si Senator Tulfo, na ang gusto niya kapag mag-rehistro ka ng sasakyan o mag-renew personal na mag-report sa LTO, may instruction sa inyo, di po ba? First class ticket to the top, no limit, I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic, if you want a taste, come at me and you will be replaced, they won't find a trace of you anywhere. Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright, so for today's video, eto na. Naalala nyo yung yung AO ng LTO na sinuggest ni Senator Rafi Tulfo. Nag-usap na tayo, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalitin ako ng kapon. So siyempre sa Senate kasi yung upper house ika nga ng Congress, yung lower house itong dito sa batasang pambansa ay mga congressman. So ito, nahanap ko yung yung counterpart dun sa Committee on Public Service na pinamumunuan ni General Acop at chair member ng ng committee na to si Colonel Busita, si Congressman Busita. So panoorin natin ano yung difference ng pinagagawa ni Rafi Tulfo at ni Colonel Busita. Mr. Chair, meron lang po akong clarification sa LTO. I understand, may instruction po sa iyo ang chairman sa Senate dito sa public transportation po ba, si Senator Tulfo, na ang gusto niya kapag mag-rehistro ka ng sasakyan o mag-renew personal na mag-report sa LTO, may instruction sa inyo, di po ba? There's no, wala, naman po, Mr. Chair. It was mentioned during one of the Senate hearing for LTO to study that requiring the registered owner to appear in pag nag-register po ng sasakyan, Mr. Chair. So, ang nadinig po kasi doon, gusto niya gusto ko. So, sa inyo pong palagay, hindi pwede itong implement or ano po ang inyong opinion doon sa instruction niya na gusto niya? Just like any other suggestion naman po in Senate or congressional hearing po, in coordination with DOTR, inaaral po namin before we implement, Mr. Chair. So, hindi pa po ninyo alam kung pwedeng implement yung gusto niya o hindi? Hindi pa po ninyo alam? No. Now? No, wala pa po. Wala pa pong clear plan on that, Mr. Chair. So, there is possibility na susundin po ninyo yun? Well, inaaral pa lang po namin, Mr. Chair, taking into consideration po the purpose kung bakit po nire-require na ang personal appearance as well as the provisions of ease of doing business and yung ARTA po, baka dun po tayo yun naman po ang ma-violate. Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi natitreten po yung taong bayan, especially yung mga OFWs. Kasi nga naman, kung yung OFWs nag-expire yung sasakyan nila na ginagamit ng pamilya, hindi naman practical na uuwi sila para sila yung mismong mag-renew ng rehistro. And we all know na sa taong bayan, especially yung mga maliliit na manggagawa, simpleng issue, big deal na sa kanila. Yung po bang takot? Dahil marami tayong problema na dinadanas, particular sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya Mr. Chair, naitanong ko po ito. So, para malinaw. So, in other words, Mr. Chair, sa ngayon, hindi pa ninyo alam kung susundin ninyo o hindi si Senator Tulfo.
Yes, Mr. Chair, because we understand the purpose of the Senator, Mr. Chair, regarding that. This is also one way for LTO po para malaman kung sino na po talagang registered owner ng isang sasakyan. But there's I think, Mr. Chair, meron pong other way to check this, Mr. Chair. Nabanggit po, yes, Mr. Chair, nabanggit po ng LTO, no, gusto nilang malaman talaga kung sinong may-ari ng sasakyan. Di po ba base sa documents malalaman na ninyo kung sila yung may-ari o hindi? Yes, Mr. Chair, pero marami po kasing instance, Mr. Chair, na patuloy lang po ang pagpaparehistro ng isang sasakyan, and then kung ito po ay nakakommit, let's say, ng traffic violation, pag pinadalan po natin pinatawag po natin yung registered owner, biglang sasabihin po na benta ko na po ito 10 years ago dito sa taong ito. And they will show deed of sale, Mr. Chair. Yes, ang binabanggit po ninyo, Mr. Chair, yung hindi pa na-transfer. Pero ang pinag-usapan po natin, yung transfer of ownership and registration, na kung may documents, hindi na kailangang mag-report yung new owner or yung registered owner. And ang isa po kasi tinitingnan siguro ni Honorable Senator Tulfo is baka nagamit sa crimes or pwedeng nakaw. Yung issue na yun po, wag nating alisin yung trabaho ng PNP, particular ang HPG. Kung nakaw yan, may investigation ng HPG, magre-reflect yan. That's why merong HPG clearance. Kung involved naman po yung sa traffic violations only, di po ba nagre-report sa inyong LGUs and other enforcement units? Tama po ba, LTO, sir? Tama po, Mr. Chair. So wala po tayong nagkikitang problema doon. Anyway, going back, Mr. Chair, naitanong ko lang po ito dahil nag-aalala ang taong bayan. So to make it clear, wala pang advice or final decision para doon po, Mr. Chair. Wala pa po, Mr. Chair. Rest assured po, if in case whatever implementation we will implement, we will get the comment and suggestion of the stakeholders, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, hindi ko naman ni-anticipate na susunod ang LTO sa ganong instruction. Banggitin ko lang po, kung i-require ninyo na ang personal, ang owner, registered owner ng sasakyan, ang dapat mag-report sa LTO, kung sakali po, pag-isipan po ninyo kung yung ating Pangulo pupunta sa LTO para mag-register ng kanilang sasakyan. Ganon din po ang mga senador. Thank you po, Mr. Chair. Thank you. Anything else? Wala na? LTO, pwede ba pag-aralan ninyo na kung gumawa kayo ng administrative order, you also consider yung maapektuhan? It is not enough na conduct kayo ng public consultation. Pwede natin silang pagbayarin kung efficient yung service natin. What I'm trying to tell is that bakit hindi natin simplify yung proseso para magrehistro ng vehicle? Especially for those who will avail of the registering of vehicles which they have not registered before. Di ba? Opo. Gawin lang natin simple para hindi naman mapahirapan yung ating mga kababayan. Di ba? Opo, Mr. Chair. And the next thing to consider is yung penalty. O pag yung tricycle driver, i-penalize mo ng 20,000 at ang tricycle driver din na nagbenta ng kanyang tricycle ay penalize mo ng 20,000. Hindi ba nagmumukhang kawawa naman yung tricycle driver? Wala namang shall we say, illegal na dun sa kwan nila, nag-transfer lang siya ng kwan eh. Ang problema lang is, hindi niya nirehistro kaagad yung sale nila within the specified period. If ever there is one provided for by law. Di ba? Tapos, pagbabayarin nyo ng 20,000. Yung ibang mas malala, o mas mabigat na mali na ginawa, mas mababa yung penalty. Kung pwede lang, yung LTO, pag-aralan ito. Yung
reasonableness ng penalty to the offense committed. Kasi wala akong makita na reason bakit nagbenta lang ako ng tricycle, hindi nirehistro ng pinagbentahan ko ng vehicle, pares kaming mapipinalize ng 20,000. Kaswerte naman ng LTO, 40,000 kaagad doon sa isang transaction ang kinita. Di ba? Kaya, kung po pwede lang, pag-aralan ng LTO, ano ang epekto doon sa mga stakeholders talaga? Nakakalimutan na yata natin yun eh. Opo, Mr. Chair. Yes. The other one, if you're going to come up with that administrative order and would implement it, pwede ba? Pag-aralan ninyo nung magbigay kayo ng grace period o moratorium, maybe for 6 months, na mag-conduct kayo ng information drive para malaman ng mga concerned vehicle owners na dapat i-rehistro nila yung vehicle nila. Otherwise, mapipinalize na sila. Kasi gusto nyo i-implement kagad without, giving a grace period for those people who have done this. Wala eh. Kaya siguro, paglabas yung administrative order, nababanatan kayo kagad eh. Why not study the fact na magbigay kayo ng grace period to those people who are covered by this, by your proposed administrative order? Di ba? Opo, Mr. Chair. Ayan po yung common po sa naging suggestion comment po during public consultation to give a grace period po, especially to those transactions before. Kasi tama rin siguro yung observation ni Honorable Preto na kung ganun ang gagawin nyo, then it would partake of an ex post facto administrative order. Di ba? Yes. Opo, Mr. Chair. Yes. Thank you. Anything else? And so far as this issue is concerned, the Honorable Padre is recognized. Opo. Mr. Chair, total nandito po yung representative po natin. Baka pwede po natin silang matanong tungkol po dun sa charge. Ano yung makataong charge na pwede po natin? Kasi pag-aaralan naman din po nila Attorney Pua Jr. po eh. At least marinig lang po natin yung concern po nila tungkol po sa penalty po na 20,000 pesos po. Kung pwede po, Mr. Chair. The Honorable Pancho ay nagre-request sa mga stakeholders, ano ang palagay ninyo dun sa penalty na 20,000? Yes, yung nasa dulo, si Mr. Santa Cruz. Diyan sa nagkagulo lang yan talaga nung sinama yung 4 wheels. Sa 3 wheels, sinama nila yung tricycle. Pero doon sa 11235, no, meron ang tanong ko lang sa LTO, sa 11235, 50,000 yata yung penalty pag hindi in-report. Meron na ba tayong in-implement sa LTO na hinuli na hindi nag-report? Kasi marami nagbebenta ng motorcycle up to now hindi nila in-report. Pero doon sa 11235, kailangan i-report mo, kung hindi ipe-penalize ka. So ang LTO ba meron ng in-implement na yan? LTO. Sa mga second sale po, Mr. Chair, hindi po. Pero ito rin po yung nagiging basehan po natin sa mga dealers naman po na hindi po nakapag-rehistro at hindi po nakapag-process ng rehistro ng mga nabenta po nilang motorsiklo. The first offense po is 20,000 and then 30,000. But for the second hand motorcycle po na nagbenta, individuals, wala pa po. Okay. Please identify yourself. Good morning, Mr. Chair. On the part of the TODA sector, yung 20,000 po parang
hindi po talaga katanggap-tanggap. Kasi ang isang tricycle driver, once na nakabili po yan ng motorsiklo or ng with franchise na, yung iba po niyan, boundary hulog, inaabot po ng 3 hanggang 5 taon. Then paano kung lumabas tong administrative order? May babayaran pa po yung franchise sa LGU. At the same time, bago po yan makapag-transfer, dadaan po ng iba't ibang clearances yan. Sa homeowners lang po, may binabayaran ang bawat TODA. Yun po yung, kaya po mamaya siguro madidiscuss to sa Magna Carta. So, on the part of the TODA sector, medyo mabigat po talaga. And it caused panic to our sector, Mr. Chair. Thank you. That is why, ang sabi ko, recommendation ko sa inyo, yung lahat ng inyong administrative orders, tignan ninyo yung kalagayan ng mga maapektuhan para makita nyo kung reasonable yung inyong mga provision doon sa administrative order. Kasi kung minsan, hindi na natin iniintindi yung yung mga maapektuhan. LTO? Yes po. Basta yun ang ko, it's, I agree with your intention, kagaya ng sabi ko kanina, pero yung tingnan po ninyo yung proseso o yung protocol para ma-comply, tingnan ninyo reasonableness ng penalty and the grace period na ibibigay nyo to those concerned para mag-comply sila before you penalize them. Yun lang ang aking observation dito sa na ito. Administrative order. Yes po, definitely, Mr. Chair. Thank you. So ayan, nakita nyo na yung difference. Yung dalawa. Pinanggagalingan ni Rapi Tulfo, ang kanyang programang Rapi Tulfo in Action, na kung saan mas lamang yung kabit-kabit, no? Dito naman ang pinanggagalingan ni Kerel Busita yung kapakanan ng mga ordinaryong riders o mamamayan na katulad natin. So yun lang, comment down below kung anong say mo dito sa AO ng LTO. Uy, muntik na. Hindi ka na. Whew. Mahirap talaga pag ma-side swipe ka ng kotse. Wala kang laban dyan. So yun lang, comment down below, and of course, see you on the next video. Woo!